Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sa buwang ito ng September, ang atin pong tema ay ang Developing Spiritual Habits. Atin pong napakinggan nung nakaraang linggo sa topic po na tinalakay ni kapatid na Dustin, na ang unang habit o kay gawi na dapat ma-develop o kay malinang sa mga Kristiyano ay ang pananalangin. At sa umaga pong ito, mga kapatid, ay akin naman pong ihahatid sa inyo ang kung paano po natin ma-develop o kaya ay malinang ang kagawian ng pagbasa at pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nais kong basahin sa aklat ni Josue sa kabanatang 1, talatang 8 hanggang 9 na ganito po ang sinasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong ihiwalay sa iyong bibig, kundi upang pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkakagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot at ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaparoon. Ayon dito sa talata, mga kapatid, na aking binasa, ang isa sa mga gawain o kaugalian na dapat malinang ng isang Kristiyano ay ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi doon, ito ang magiging dahilan ng ating pagtatagumpay. Kaya, ang bawat Kristiyano, ito po ay dapat ma-develop sa bawat isa. Ano nga ba itong habit, mga kapatid? Yung habit, ayon po sa dictionary, ay ang kanyang meaning ay a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. An acquired behavior pattern regularly followed until it has become almost involuntary. Yun daw pong habit o kaya'y nakagawian natin, nakaugalian natin, ito daw po ay regular nating ginagawa o napapractice hanggang sa kahit hindi natin iniisip, ito po ay nagagawa na natin. Ang marami tayong mga habits, yung iba nga ay hindi po nakakatulong sa atin. At kung gusto po natin maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano, kailangan din po na linangin natin yung habit ng pagbabasa. Hindi lamang po pagbabasa, kundi pagme-meditate sa banal na kasulatan. Itong meditation, ayon po sa sinasabi rin po ng dictionary, ay hindi lamang po ito pagbabasa ng banal na kasulatan, kundi paulit-ulit at pagbibigay focus doon po sa ating binabasa. So, ang kailangan ng bawat Kristiyano, kailangan po na ma-develop, at ito yung mga wisest habits na dapat na ma-develop ng isang tunay na Kristiyano. Ang kahalagan po ng habit, ayon kay Ralph Waldo Emerson, siya po ang nag-coin doon sa kasabihan na if we sow a thought, we reap an action. And if we sow an action, we reap a habit. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung lagi nating ginagawa ito
alimbawa yung atin pong iniisip, magkakaroon tayo ng aksyon. At kapag lagi na rin natin itong ginagawa, nagiging habit na ito. At ang sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, yun pong habit na ito ay magiging destiny natin. Madedevelop ang ating karakter at yun ang magdedetermina ng destiny ng isang tao. So, ang sabi ng Biblia, doon sa ating binasa kanina, na upang ma-develop po ang habit na ito, yung mga pagme-meditate sa salita ng ating Panginoon, ang sabi po doon, kailangan na ito ay gawin natin araw at gabi. So una, upang ma-develop, ay kailangan na maglaan tayo ng oras. Maaring sa panahon ngayon, ang daming mga bagay-bagay na ninanakaw po ang ating mga oras. Halimbawa, katulad po ng Facebook, yung social media, o kaya panunood ng YouTube. Ano pa? Pakikinig ng music, halimbawa. O yung mga iba pang mga bagay na hindi natin namamalayan, nauubos na pala yung oras natin. Doon sa pagbabasa at sa pagme-meditate, pagbubulay-bulay sa salita po ng ating Panginoon, dapat na maglalaan din tayo, mga kapatid, ng oras dito. Halimbawa, bago tayo matulog, o kaya pagkagising natin sa umaga, o kaya pagdating ng tanghaling tapat. At kung araw-araw natin ginagawa yan, hindi natin namamalayan, araw-araw na rin po nating hindi na kompleto po ang ating araw kung hindi na po natin gagawin ang bagay na ito. At akin pong titignan din po natin, mga kapatid, kung ano ang mga benefits na atin pong makukuha dito kung tayo po ay nagme-meditate sa salita ng ating Panginoon sa araw at gabi. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung inaaral po natin ito, minemeditate natin ito, nagkakaroon tayo ng tama na pangunawa doon sa mga salita ng ating Panginoon. At hindi lamang po yan. Ang sabi po dito, pangalawa, binibigyan tayo ng katapangan. Di ba ang sabi nga po doon sa binasa natin kanina, na doon sa verse 9, 1:9 ng Josue, na hindi tayo matakot. Ang sabi po, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man naroroon. Dahil alam natin na nandun po tayo sa tama, ay mayroon po tayong lakas ng loob upang sa ating paglakad araw-araw, mapagtatagumpayan natin lahat yung mga pagsubok na dumarating sa atin. So, pangalawa po yun, mga kapatid. At mayroong isang church leader, ang pangalan po niya ay si Kirk Bennett. At ang kanyang challenge sa kanyang sarili ay kung paano nga po niya ito madedevelop din ang kanyang habit of reading and meditating the Bible. Siya po ay nangako sa kanyang sarili na gagawin niya ito sa araw-araw, at naglaan siya ng oras. Ang ginawa niya, hindi lamang po yung pagbabasa, pero dinevelop din niya yung pagiging diligent. At ito po ay kanyang ginawa sa araw-araw hanggang sa nakita po niya na yun palang
ganitong kaugalian o kaya gawi ay kalooban ng Diyos at madidevelop ng bawat isang leader o kaya isang ordinaryong Kristiyano. So si Kirk Bennett ay nagpatotoo na nabago po ang kanyang buhay. Napakalaki po ng pakinabang niya sa pamamagitan po ng pagdevelop po niya ng habit po na ito. Pangatlo, tayo po ay magiging fruitful. Ang sabi po sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kung tayo po ay nagbabasa, nagme-meditate sa mga salita ng ating Panginoon, ano man daw po yung ating hihilingin sa Kanya, ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Pang-apat, mababago po yung ating buhay. Dahil tayo po ay alam na po natin yung kalooban ng Panginoon. Ang sabi po sa Roma 12, 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Paano natin nagagawa po yon? Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. At nagagawa natin yun kung tayo po ay nagme-meditate. Sinabi nga po ni Rick Warren na magaling daw tayong mag-meditate. Kasi ibig sabihin ng meditation, iniisip natin yung isang bagay ng paulit-ulit. Pero ang nangyayari na pra-practice po natin ito doon sa tinatawag na worry. Ang iniisip natin yung negatibo. Negatibo na bagay. So, yung isang negatibo na bagay, dahil paulit-ulit nating iniisip, na ninenervyos na tayo, at yan po yung tinatawag na worry. Ngunit kung atin pong iniisip yung mga bagay, yung sinasabi po ng banal na kasulatan, yan po yung tinatawag po nating meditation, kaya po nating baguhin yung atin pong pamumuhay dahil ang pagbabago ng ating buhay nagmumula po sa ating isip. Meron po isang kasabihan, what the mind can perceive, the body can achieve. So kung ano ang ating iniisip, ay yun din po yung magagawa ng. At bilang panghuli, ang pakinabang din po ng ating pagbabasa at pagme-meditate ay yung iaayos ang atin pong isipan upang malaman natin yung totoo at pakinabang. Ang sabi po sa Philippians 4:8, I fix your thoughts on what is true and good and right. Think about things that are pure and lovely, and dwell on the fine good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Ito ay mababasa natin sa Philippians 4:8. So, kung yun po yung ating inilalagay sa ating isipan, ang atin pong isipan ay nagko-concentrate doon sa mga bagay na kalooban po ng ating Panginoon. At dahil ito po yung ating iniisip sa bawat minuto ng ating buhay, ang pagme-meditate natin doon sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kabutihan ay hindi po magbibigay ng pagkakataon na tayo po ay mag-iisip ng hindi po maganda at hindi po mabuti. So mga kapatid,
kayo po ay aking china-challenge sa umagang ito. Ayon po sa statistics, 90% ng mga Kristiyano ay wala pong habit ng pagbabasa ng Biblia. Lalo na po yung kasama yung pagme-meditate. So, kung gusto po nating maging matibay sa ating buhay Kristiyano, it's about time na ito po ay ating i-develop. At mangyayari lamang po yan kung tayo po ay maglaan ng oras at bubuklatin po natin ang ating mga Biblia. Ang sabi po sa Josue 1:8, dapat na gawin po natin itong araw at gabi. Nawa tayo po ay pinagpala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. At nawa ito po ay ating maisakatuparan sa ating buhay. At kung ano man yung mga challenge sa atin upang ma-develop po nito itong pangalawa nating spiritual habit sa pamamagitan po ng banal na espiritu, ay kakayanin po natin ang mga ito upang tayo po ay magtatagumpay sa pagsasagawa po nito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami po ay muling lumalapit sa iyo na may pagpapasalamat na muli sa umagang ito kami po ay nakapakinig at nakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Katulad po ng inyong sinabi kay Josue, na dapat kami po ay magbulay-bulay sa iyong mga salita araw at gabi. Basahin po namin at i-develop namin ito. At katulad ng inyong pangako, sinasabi po ninyo na kami po ay magtatagumpay sa lahat po ng aming mga lakad. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy naming ma-develop katulad po ng tinalakay nung nakarang linggo, na kailangan din po namin i-develop ang aming mga prayer habits. At salamat po sa pagkakalob ninyo ng pagkakataon sa amin na muli, Panginoon, ay ma-challenge na basahin po ang iyong mga salita at samahan din na po, Panginoon, ito ng pagbulay-bulay. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus.